sa ating Learn Mandarin. Ayan, lesson number 4 tayo ngayon. Ano? So, ang ating papel at lapis. Ayan, hawakan na natin. At tayo po ay pupunta na dito sa ating lesson 4. Okay. Lesson 4. Numbers. 数字。数字。Cereal. Parang ito ako nakakilala. Iwala ko yung Daniel po yung pinatapos. Sorry po, may nag-text. Yan po ang ating lesson 4 para sa araw ito. At ngayon, dahil sa ating interview na ating kapatid so, ayun natin, ang kilala dito at talaga naman siya ay pinahal na okay, at tawagan po natin ang ating kabayan at kabayanan ninyo. Kapag trabaho sa Taiwan, kung makadag po kayong pangkabasuri o pinipin ka sa asay, o hindi ka matakot na mawala ng trabaho, walang sino man ang may karapatang pumasok sa katawan mo. Kung may naikwentro kayo na pangahalay, o kaya ay sexual na pangyayari, tumawag ka agad sa 116 Protection Hotline. Lalo na kung madaragdagan ang mga pangahal. 116 Protection Hotline ang tutulong sa iyo. Ang minig na bigilyon ay kaagapay niyo. At ngayon, narito tayo sa ating live at kausap natin walang iba, Miss Ellen Esteron. Hello, Ellen. Thank you po, Kuya Dan. Yes, hello. Salamat sa mga nakikinig. Alam ko, meron kang mga hangover niya sa contest na sinalihan mo. Congratulations! Ikaw ang panalo sa ako natin. Thank you po. Salamat. Alam mo, dahil nag-aabang ka sa pagsali mo. Actually, yung makasali ka na sa final, napakalaking bagay sa'yo. Oo, Ano po yun? Serious po sa akin. Oo, hindi ko lang tanong para kaganda ang boss mo. Di ba po may video? Lagi na talaga. Ano ba ang name po ng boses mo? Pastor Houston? Charis Pepeco? Ano ba? Alam na Lito Morales? At maray lang po ako. So, kamusta naman ang experience mo sa pagsali na yun? Ano ang naramdaman mo? Kinabahan po at saka proud din po ako kasi yun nga po nakasama po ako sa grand final ng multi-media contest. Masaya po kasi marami yung lahat po ng OFW nabigyan po kami ng chance i-share po yung talent po namin sa kayo. Well, alam mo, dati nakita ko sa Facebook ninyo, yung mga picture ninyo At marami rin makarinig sana ng boses ko Ang problema hindi sila nakapunta. Baka gusto mo bigyan ng sample. Kahit na akapela lang. Kunti lang. Sige nga, ano yung pinaglaban mo na tanong ka? Nilaban ko po kasi yung I Just Fall in Love Again ni Anne Marie. Sige nga, kunti pwede ba? Magpipatami niya yung
mga listener natin? Okay po. Okay. Ready na po. Magic, it must be magic. The way I hold you and the night easy for you to take me to the stars. Heaven is that moment when I look into your eyes. And oh, I just fall in love again. It just was such a thing. It happened where it's not, and where I go, I just fall in love again. And when I do, I can't help myself. I fall in love with you. Yay! Galing ha? Oo, galing. Ah, Thank you po. oo, napunin lang tuloy ako ha. Pero si Mr. mo, lalo ko kukunin lang sa'yo. So, proud na Mr. mo sa mga mga anak mo, ha? Opo. Oo. Salamat po sa ano po sa suporta po nila. No, hindi po ako yung manalo, pero pili ko po manalo na ako. Yes, o, manalo pa sa akin. Po yung nandun po sila na pumapanakpak, na Oo. sumisigaw, halos mamalag na sila para po ano. Ikaw na to, may fast club dun eh. Sabi ko nila, may fans club ka pala. Sabi ko, hindi po. Ano yan sa fans of Pinoy na ano, na group po. Ako gano'n tapos. Sabi ko, makinig kayo 93.7. Ayun, okay. Marami tayong mga kasama dyan. Well, anyway, congratulations. Ako ka naman tayo rito sa pamilya mo. Alam ko na ikaw isang napakasayang pero napakasayang pamilya. At kita-kita naman sa Facebook. At alam mo rin, matagal na rin tayo nakakilala, no? So, kamusta naman ang buhay-buhay ngayon na nakabalik ka ulit sa Taiwan? Di ba nakailang years ka rin before? Opo, naka-5 po nung una. At ngayon, kamusta naman ang Years na po. Ngayon, next year po, uuwi na po ako. May 3 years. So, 8 years na. Meron pa po ulit na ano pa po. 4 years pa po akong Ayun. pwede bumalik. Opo. Talaga naman na mahal na mahal mo ang Taiwan, ha? At alam mo rin na ano, di ba po, ito po yung nabigyan po ako ng pagkakataon na makapagtrabaho dito. Kaya po, kailangan mahalin ko po talaga. well, kamusta yung ating mga kabuhayan na natin ngayon na naipunta na natin? Bale, ano po ngayon nag-start po ulit kami. Kasi po yung computer shop po natin na house po yun. Kasi wala na nga po dahil si Brian bumalik po dito. Pero wala po kami na yung food business. Ayun, yun siya, ha? Walang sumiyan. Pagkain. Ayun, opo. Hindi ka magkakamalit, magkasinan ka. Opo. Oo, alam mo naman yan. Siyempre, ang pagkain, ha? Magaling kayo mag-uunod yan, eh. Opo, isa na rin po yan sa yung natutunan ko po ngayon dito po sa pagkasa bahay ka pala, talagang matututo kang magluto kasi minsan yung kinakain na, hindi lang sa gusto mo. Kaya nakakaisip ka ng nag-experiment ka ng mga gusto mong kainin. Kaya natutuwa po ako kasi natututo na ako magluto. Actually, totoo siya, sabi mo, alam mo dati ka parang alam ko lang tumikim. Alam ko lang pamintas. Pero yung pamimintas ko nakakabuti raw dahil gumaganda. Tapos sumasarap at tutulong. Nagsusuto dahil kapag pamimintas ko, siyempre gusto niya mapaganda. Nagiging positive naman pala. Kaya, gusto ko lang kumalik, ha? Ellen, pakainin mo ako, pipintasan. Meron po ako yung ginagawa ko po kasabay yung crema. Mas kama perfect. Mga more on defect po kasi ako, kaya yun po yung inaano ko. Gusto ko matutunan. Ako nga nung nabuhay ko, tinuro ko sa business ko, yung alam mo yung crab, diba? Yung alimango. Opo. Masarap yung chili crab with gata. Diba? Ginataan na... Opo. No, hindi gata. Ano nga po sa Curry. Gata sabi yung curry. Alam mo yung curry, diba? Ginamitan ko siya ng curry powder na may gata at may siling mula-mula na malaki. Sarap kaya. Inusok tuloy ako. Magkatangali naman eh. May pwede ko pakain ngayon. Okay, Ellen, ilan yung mga anak ko? Malalaki yan, di ba?
asawa po. So, Tatlo, joke. meron ba? Okay. At tanong ko, meron ba? Hindi pa po ngayon. May plano. Nagpaplano. Okay, kamusta naman yung mga dati kasama mo sa missing girl, mga missing girls ko? Wala? Kuya Dan, nandun pa rin po sila, kaya lang po kasi yung iba nag-finish contract na po sila. Pero nakikinig pa rin po sila ng radyo. Kaya tuloy pa rin po sila. Kaya yun nga lang po, hindi lang po sila gaano nakakapag-Facebook paminsan-minsan. Ayan. Sana makasama natin sila. Oo. Kasi meron ako nakakausap. Kaya wala ka naman sa radyo. Hindi nila alam na meron na tayong radyo. Ito yung umaga. Akala nila, excuse me, yung gabi, yung dati pa rin kasi. Opo, isa po yung mga nakilala ko po doon sa sa contest. Alam po nila wala na po. Sabi ko hindi lumipat kasi lumipat na siya sa FM. Oo. Sabi ko 93.7. Yes. Oo. Baka nakikinig sila ngayon. Batiin mo sila, oo. Mga nakilala mo dyan sa... Sabi ko yung mga modernizing na nakikinig. Kasi yan po, amin din sa kanya po yan habang nagpapansan sa talaga niya. Malakas ang tunog ng radyo niya. Ayan, oo. So, sana makasama natin dito yung mga nakikinig na kasi ng gabi. Pagkaraw na din ko, dito na kayo sa 93.7. Ay, umaga 9 to 10. Hopefully, mabang oras natin. Ellen, maraming salamat. Wala tayong masyadong oras. Pero tayong mga issue dito, for your information. Pero ako'y natutuwa at ikaw yung aking nakausap ngayon. At siyempre, proud na proud kami dito sa Radyo Pinoy na isa sa ating mga kasamahan ay naging napasama sa grand final ng IPCB. Palagi pong pag-promote at suporta. At sana sa susunod, pag nagkaroon tayo ng mga pagdiriwang, yung ating mga get-together, kahit makakatay ka namin, pwede? Opo, sige po. Yung tayo may paborito ka, ha? Ano po yun? Ano po na po? Yung Make Me Live Again. At saka yung ganda yung Casablanca, alam mo siya? Opo. Okay. So, batiin mo yung ating mga listeners na ngayon ay nakatutok dito sa programa, yung mga fans mo. Sige, batiin mo na, Helen. Sa lahat po ng sumuporta po sa akin noong August 19, ng buong Radyo Pinoy family ko. Maraming pong salamat sa inyo mula po kay Ate Pearly, Ate Beth Bartolo, kay Ate Nancy, si Dang, Jenny, sino pa ba, si President Lizelle, si Vice Edward, sa banay na ginawa nila. Maraming salamat sa inyong lahat. Kay Ate Maylene na nag-makeup sa akin kahit na late na, at saka kay Isay, sa kanya galing yung makeup. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Saka po, siyempre sa asawa ko kay Brian, salamat sa suporta na nagpalakas ng loob sa akin. Saka sa mga hindi pa po nakarating, sa lahat po ng nag-message po sa Facebook, maraming pong salamat sa inyo. Kahit po hindi ako panalo ako sa puso ninyo. Kuya Dan, salamat sa Yes, inyo. maraming salamat, Helen, at mabuhay ka, okay? Ito po. Okay, bye-bye. Ayan po si Alex Peros, ang ating kampiyon ng nakaraan yung IPCB singing contest. Okay, at kaya muna na tayo rito sa ating kakas naman. For your information, FYI, alam niyo ba na hindi lang babae na sexual harassment, lalaki rin. Kaya, kayo lalaki ko, nagkaroon ng sexual harassment. Pero, dito sa Southern Taiwan nangyari. Yung mga taga Taiwan, sinabihan kayo, mga kalalakihan dyan, siya po ay naging biktima ng sexual harassment. Hindi po siya babae, lalaki. Ito ang kwento po niyan. Umating siya sa Taiwan, ang isang foreign worker. Sinabi sabihin mo, Pilipino siya, Taiwanese, Indonesian siya, basta foreign worker siya, para hindi na natin mag-isip tayo. Dumating sa Taiwan at nagtrabaho sa factory sa Southern Taiwan. Yung kanyang supervisor ay nagkaroon ng crush sa kanya. At sabi niya,
Pwede bang masahin mo ako? Pinamasahin naman siya sa opisina sa society ko. Habang pinamasahin ito, supervisor ko, pinabas sa kanya sexual organ, sex organ. Sinabi sa foreign workers, pwede mo ipuhin. Wow! Natatakot naman yung worker na matagal sa trabaho. Yung worker, ginawa niya kung ano yung supervisor. Takot na tingin, siyempre. Ayun, akala ng supervisor, okay. So, sa mga pagkakataon, dahil pumasok na ito. Ang supervisor muli, tinawag niya yung foreign workers sa kanyang opisina. At tinanggal ang salawa ng foreign workers na lalaki. At hindi po, ang kapito ay sumamit sa kanyang suntulan. Magtatanghali na po, ano pinag-uusapan natin, ano? Ayan, nakasuntulan. Ayan. Ayun. Okay, nanawa niyo si supervisor. Sa pangasang magkakataon, ang supervisor hindi nakatiis kung makikyag sa dormitory ng foreign worker. Habang ito ay nag-iisa. At itinulak ang lalaki, ang foreign worker sa kama. Para pag ano nagre-rito babae, tinulak yung lalaki sa kama. At sinabi sa kanya, pwede ba dapat oral sex tayo? Ayan. Nakarating na naman sa suntulan itong lalaki supervisor. Bakla po yan, lalaki ito. Ayun, sa pagkakataon nito, hindi na yata mag-isang foreign worker. Yung pag-aabuso sa kanya. Humihingi na siya ng tulong. At itinaan ito at pinakuha ng supervisor. At siya ay nag-sentensyahan ng 5 taon sa pagkakulong. Kaya ito pamala sa lahat ng mga kababayan natin, lalaki, babae, pag kayo po ay naabuso, tumawag kayo sa 1955 o kaya 113 agad-agad na assistant ibibigay sa inyo. Yan, nako. So, huwag nyo sabihin na kayo mga lalaki, pinagabi kayo, isa kayo mayunan dyan, akala nyo ba na hindi kayo ma-assault, sexual assault, meron din. Sino gagawa niya? Yung mga lalaki na iba ang pagkalalaki, ano? Ayan, okay? Meron tayo tao. Okay, siya nagkasya, ha? Okay, makakala sa Pilipinas, yung mga lalaki ay papakalalaki. Sila ay papakabakoy. So, isa na po. Okay, tayo sa mga for your information. Yung mga foreign worker pwede magmaneho ng delivery truck. Or, sabihin natin, tuwa ng trabaho na related sa pag-deliver ng mga goods. Parang tayo nakapit, mamaneho ng delivery truck. O sasama ka, mag-finance ka, mag-deliver ng goods. Ang sabi ng CRA, ang foreign workers is ng factory, ay ang category nyo ay manufacturing workers kayo. Therefore, hindi dapat kayo pinapayagan na magtrabaho, kayo po ay pinapayagan magtrabaho sa manufacturing site lang. Tanong lang kayo ng factory. Delivery nyo lumabas, masama, nag-deliver, o nagmamaneho ng delivery truck. Yun naman employer na nakita na ganyan ang instituto sa kanyang worker, ito isang pagdapat sa Employment Service Act, siya po ay mapapatawan ng penalty na 30,000 hanggang 150,000. Kaya po, hindi lahat na pwede nyo gawin dito sa Taiwan. Kung ano yung kategory mo, ang trabaho mo, doon lang po kayo. Dahil pag lumabag kayo doon, may penalty po ang inyong employer. Hindi lang yun, baka pati kayo ay damay dyan. Okay? Kaya punta naman tayo dito sa food and accommodation. Ito ba ay kasama sa Ito po, Mr. Kapot, ang part 2. workers? Ready po Ayon tayo. sa Labor Standard Act, Maraming salamat po sa mga nakinig. Salamat po. Salamat po sa inyo. ay charge ng monetary